Good morning po mga katubo. Ito po yung natapos ko pong gawa. Mapakita ko po sa inyo. Yan. Ito po ay pit trap. Ibig sabihin, sa lababo po siya na hindi mangangamoy mga katubo. Yan po yung piping natin. Pinapakita ko sa inyo yung buo na. Gawa ng hindi man natin maipakita pag nagawa tayo dahil mahabang video. Yan po. Ini po ay sa drain ng bathtub. O yan. Drain ng shower room. Yan po. Kita ko sa inyo yung drain ng shower room. Ayan po. Drain ng shower room. Kung makikita nyo, dalawang tubo ang linya. Ito po ay linya po ng lahat ng tubig na dumadaan. Binubukod po natin gawa ng ayaw ni boss ng ayaw ni boss na magsama-sama dun sa deposito. Yan, lahat ng drain, puro po yan may mga pit trap. Dahil ang takbo po niyan ay doon sa drainage. Pag sakasakaling nangangamoy yung drainage, hindi siya babalik doon sa lababo tsaka sa floor drain. Dahil meron po tayong mga pit trap. Yan kung makikita nyo. Yung lababo, yung dalawa. Ayan, lababo din, tapos drain. Tapos yung isa doon sa dulo na may pit trap, drain din yan. Ini naman ay drain ng sa inodoro, sa bowl. Bukod po yung natin, bukod po yung ito po yung sa dumi ng tao. Bukod po ang linya niyan. Yan. Hanggang doon yan. Yan. Pero po, bukod po ang linya niyan. Papunta na po yan doon sa deposito. Kung may makikita kayo na ba't may ganito, may mga ganitong linya, nasabi ko yung bukod-bukod, yung po ay ventilasyon, air vent. Yan, makikita nyo, air vent yan. Nakatapo yan dito sa papuntang drainage. Yan. Para ma-circulate niya yung hangin, paikot-ikot, hanggat ilalabas niya, papunta doon sa drainage ng yan na po. Papunta sa drainage. Papunta sa drainage. Yan, air vent po yan, air vent. Air vent yan. Papunta po yan doon sa drainage. Ere. Kung makikita nyo may nakati ako dyan, yan po ay papunta doon sa downspout. Downspout po yan. Yan. Siya po ang nagtatapo ng amoy papunta doon sa pinaka-rooftop. Diyan natin tinatap yung niya, air vent. Dahil wala na po tayong paglalagyan gawa ng siksikan ang tubo. Yan po. Kaya dito tayo kumukuha ng ventilasyon sa downspout. Yan naman po yung nakataas. Yan. Kung makikita nyo, bakit tinap ko din dahil wala na nga yung paglalagyan ng downspout kasi puno na area. Sikip. Pagdating naman dun sa itaas, dun sa downspout, magkakaroon po tayo ng 4x3 na Y na dun niya ilalabas ngayon yung hangin palabas dun sa wall ng rooftop. Yun po yung purpose ng ventilasyon. Tapos ipapakita ko sa inyo yung piping na ngayon ko lang ginawa pero hindi pa tapos.
mga tubiro dyan katulad ko, hindi biro talaga magpiping, lalo na kung wala kang halos marunong na libor. Tulad ito, ito na po yung kabuuan galing dun sa pinakita ko sa inyo kanina mga katubo. Yan, ililinya na po natin siya. Ano ba? Tigas. Yan po yan mga katubo. Sana maintindihan nyo yung hirap ng mag-install. Hindi basta-basta. Hindi basta-basta mag-install ng tubo sa mga tubero katulad ko. Hirap. Kung makikita nyo sa video, madali lang tingnan. Pero sa actual, ang hirap. Hindi ka pwedeng magkamali. Kasi pag once na nagkamali po kayo, tapos na. Babaklasin nyo naman uli yun. So, kung hindi ka marunong mag-baklas, mag-ano ng tubo kung paano sa gagamitin, wala na. Tapo na yun. Bago natin ikabit yung tubo, pag-isipan muna kung tama ba yung linyada, yung klibe. Dahil pag nagkulang din po kayo sa klibe ay talagang doon po kayo makakaproblema. Magkabara po yun. Double check lagi. Double check po lagi mga katubo. Yung pinakita ko sa inyo yung unang video kanina, ito po yung kadugsong. Yun na po yun. Lilinyahan po natin yan hanggang doon. Marami po yung lilinyahan. Yung pag-install po kasi ng mga sanitary piping, pang ano kasi yan, pang high-rise building, hindi man katulad yung sa mga bahay lang, iba po yun eh. Pag mga high-rise building kasi, pag 2 palapag, 3 palapag, o 20 palapag, 40 palapag, kailangan lagi po tayong may ventilasyon, pit trap, dahil yan para hindi mangangamoy. Tapos tinatapon yung amoy ng dumi galing sa deposito, sa drainage, tinatapon pataas para walang mangangamoy sa baba. Yan po yung mga katubo. Ito naman sa inyo ngayon yung yung hirap pag wala kang ay papunta sa drainage ng kanopi. Kaya nilalagyan ko ng teway dahil hindi pa tayo magkapaglagay ng clamp dahil halos isi-sit up pa natin yan, yung klibe niya, kung tama na ba yung klibe o hindi ba siya kung hindi ba siya maproblema baga pagdating sa klibe. Baka tayo tumaas
Tapos hinaklamp natin. Kaya i-wire muna para temporary lang po yan. Kung nakikita niyo po. Tapos yung habang tubo na yan, ang lilinyahan po natin po ay yan. Dalawa po ang kukuliktahin nito. Kung tutusin nga, maliit. Reduce lang. Pero ayos na po yan dahil yan naman po ay pag nag-ulan lang. Drain lang po yan sa kanupi. Yan. Ito po yung kukuliktahin. Sana ba kayo? Ito po yung kukuliktahin. Yan. Papunta din eh. Dito. Kukuliktahin yan. Pero tapos yung isa. Kung nakikita nyo yung isa. May isa pa dun. Sana ba kayo? Yan po, kukuliktahin po yun papunta dito, papunta dyan. Yan. Tapos yung isa naman, itong mahaba, long distance po ang travel niya. Ang kukuliktahin naman po niya na iri. Iri naman po ang kukuliktahin niya. Iri ang kukuliktahin sa tubo na yan. Kaya mahirap talaga pag nag-video na ikaw lang mag-isa. Pero ayos lang kasi yung pagpiping kasi ng salita, kung ikaw ito biro, kasama talaga yan sa trabaho, sakripisyo. Hindi mo man matapos yan po, ako lang po ang gumagawa niyan. Yung sa mga video na pinapakita ko sa inyo pagdating sa piping, ako lang po ang gumawa niyan. Anong hirap. Ito yung pitra po. Mga katubo, kung hindi ko man napakita sa inyo na ako talagang nag-install sa kabuuan na yun doon, yung pinakita ko ng unang video, gawa ng wala po tayong taga video. Tapos pangalawa, matagal po matrabaho, siguro mga lahat-lahat na kasama na yung bracket, lahat piping, siguro mga 1 linggo bago natin matapos, lalo pag malaki ang malawak ang CR. Siyempre marami koneksyon yan, kaya pagpasensyaan nyo na po kung hindi nyo man nakita yung nandun kung paano ko in-install. At least pinakita ko sa inyo yung mga ginawa ko, itong mga dugsong tulad ito, yung katulad kanina nakikita ko sa inyo yan. Itatap ko natin yun
dito. Yan. Kaya salamat guys sa panonood, mga katubo sa panonood nyo sa video ko. Toy, pahingi ng 45. Didos. 45 na didos. Meron na wari dyan. 45 na didos. 45. Didos. Kalahati sa ano, 90. Ere oh. Bigyan ko ng mga 5 dyan. Binili. 4 na ganito tapos 2.90. Saan? Saan kabila? Yan, akin na. 45. Ha? Yung binagitong ko yung una? Kalahati niyan. Yan ay 90. Kalahati nito. 45 yun eh. Ini po ay 90. Yung kalahati nun, yun ang 45. Ha? Dalawa. Yan. Kaya gandahan lang talaga tayo sa apak guys kasi napakan natin. Mga plywood lang din po yan. Kunting pagkakamali natin dito ay talagang sa baba ang bagsak natin. Buti kung sa itaas. Hindi tayo mahirapan eh. Yan lang po apakan ko. Oh. Pahaba pa yan. Papunta pa yan dun. Marami po po yan guys. Ito ay isang CR lang po talaga ito. Master bedroom. Yung pinakita ko sa inyo yung unang video ay sa master bedroom po yun ni boss. Maraming connection po talaga dahil may ano may bathtub, may shower, may lababo, dalawang lababo, tapos yung ito inodoro pa, malaking inodoro, standard din. Basta yung pinakita ko sa inyo na piping kanina na hindi nyo man nakita na ako ang gumawa, gawa ko po yun. Hindi ko lang binidyo, gawa ng mahaba kasi ang video. Baka hindi.
Baka ilang linggo din natin kayo video nun, hindi magkakayanin ng cellphone yun sa cellphone ko. Yan, ganito lang muna tayo guys pag pinapakita ko po sa inyo kung paano ang proseso ng pag-install. Kasi hindi naman lahat ng tubero ay ganun ang pag-install. Iba-iba po pag-install. Yung tulad sa akin, iba po ako mag-install. Yun po ay kinikumpleto ko po. May air vent, lahat po yan meron kompleto. Para iwas po tayo sa kadalasan kasi nangyayari kasi sa sa pagpa-piping, dahil yun po ay na-encounter ko na po. Lagi po ako nag-repair. Gawa ng unang-una talaga, kaya nangangamoy yung bahay, yung building. Wala po kasing pit trap na nilalagay. Dapat lahat po ay may pit trap. Panigurado. Kahit pumunta man tayo sa drainage, ang takbo natin sa drainage, siyempre yung backflow ng amoy ng drainage babalik dito sa itaas ng bahay, ng building. Kaya lagi po tayong may pit trap. Ito po guys, ano na natin ito. Ito ay isi-sit up natin yan para ma-tap yan din dito. Tubo na to. Kailangan din bago natin ikabit marking, tapos para hindi mawala sa linyada. Dahil kunting pagkakamali mo lang dito, isang iglap mo lang, pag nagkamali ka na, babaklasin mo lahat yan, yung mga kinabit mo. Di sayang lang din ang pagod mo. Kailangan laging panatilihin na bago mo siya i-solvent, kailangan may mga marking na po kayo, na hindi po kayo magkamali doon sa marking. Lagi nyo pong sundin yung marking na yun para didiretso po ang nawa. Kasi pati isang pagkakamali talaga, sabi ko sa inyo, ano na po yun, tatanggalin nyo po yun, re-repairin nyo na naman yun, so doble pagod. Guys, tuloy na natin ito rin. Tuloy na po natin yan. Gas. So, initin naman natin ngayon. Isa din sa nagpapatagal yung yung tigas ng tubo. Lalo pag hindi ka-brand yung tubo ay saka yung tigas ipapasok. Guys, initin na natin mga katubo.
kailangan yung pag-init, kailangan masyado marunong, dahil pag hindi ka marunong ito, masusunog ang tubo. Ganyan. Kailangan ikot-ikutin para pag tumigas, maluwag. Anong hirap. Hello mga katubo. Ang hirap. Yan po naman po pag natapos ng piping ay meron pa po tayong ano dyan, meron pa po tayong
nansag epoxy ang palagay dyan sa mga dugsungan yan. Dugsungan ito para hindi po siya mag-leak. Yun po ay panigurado baga. Kasi lifetime na po yan dyan. Kailangan natin ng masilyuhan ng maayos. Kadalasan kasi minsan nagkulang sa solvent, nagtipid. Ayan, minsan kalaunan tumutulo dahil yung solvent habang tumatagal na ano din yun, parang naguguta. Kung tawagin sayang, naguguta. Kung bagat, ano baga, natutuyot. Parang halos wala ng kapit. Kaya apply din natin siya ng nansag epoxy. I&B nansag epoxy para kapit na kapit po siya. Double purpose po ang gagawin natin dyan. Ayan na po siya. Ayan po. Tapos na po. Ayan. Yan po ay isusolvent po natin. Pero bago natin isusolvent po yan, ay mamarkingan muna natin yan. Mamarkingan muna natin. Para hindi po tayo sumablay. So pag sumablay po tayo dyan, kahit ganyang kaliit lang yan, eh yung mga gamit, fittings, medyo mahal din yan. Kaya lagi po tayo maayos po lagi ang ginawa. Salamat po guys, mga katubo sa panonood nyo ng video ko. Like and share na lang po. Salamat, God bless you.